Good morning everyone. Umagang kay ganda. Napakalamig ngayon. Actually, hindi pa nga malamig yan masyado. Tayo ay kumakain ng porridge. Naalala ko nung nasa hello to Debbie. Nasa Glassdoor ako noon. November, we go to different churches. Being homeless. Kaya napauwi ako sa Pilipinas eh. Nagpumilit ako umuwi kasi lamig-lamig. Nasa London ka tapos pupunta kami ni Debbie sa McDonald's para mag-stay doon kasi sa church. Bigisingin ka ng 6 o'clock tapos 7 o'clock aalis na kayo ng church, pero merong free breakfast doon, at least nasa warm place ka. Ganyan si Harry kahit ito overnight. So, what a great experience din. Let's eat porridge. Ngayon meron na akong accommodation. Share house. Okay naman. Kaya yung mga nurses dyan na nangangarap mag-abroad, the difference between Middle East and UK, Middle East libre ka ng bahay. Dito, malaki nga ang sweldo pero malaki ang tax tsaka yung accommodation mo. Tsaka dapat marunong ka magluto para makatipid ka kasi dito uupa ka. Yan nga, ang maganda rito yung mga benefits mo. Like me, I'm 60 plus na ako. I was diagnosed with diabetic type 2. So may libre akong medication. Yun ang difference. So mas haba ang buhay mo. Alam naman natin na I used to be a nurse before. It's my choice na hindi ko na kinuha yung license ko sa NMC. Sa buhay ng tao, minsan may pagkakataon na daraan ka sa isang sitwasyon na hindi mo binalak o pinangarap, pero in life you should have someone that you can, alam mo na, like I'm being a Christian, you know, I have faith in God. You have to work hard for it. You have to pray and ask. Hindi ka binibigyan ni Lord kasi you don't ask. So you need to talk to Him like a father to a child. So hindi naman ako pinabayaan. Yun ang pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Bibigyan ka ng mga taong makakatulong sa iyo along the way, along your journey. At hindi ka mag-i-stay sa ganong sitwasyon. It will develop your character. At kailangan tulungan mo at kailangan mong humingi ng wisdom. Like Solomon, he asked for wisdom. So yun, when I was in London, nung may mga taong makikilala ka at mamimit ka na gagawan ka ng istorya kahit kapwa mo Pilipino. Minsan yung ibang lahi pa nga mababait eh. Pero yung mga Pilipino rin namang mababait, pero hindi ko generalize yun. So naging wise ka na lang sa mga mangyayari kasi sabi nga hindi ka bibigyan ni Lord ng pagsubok kung di mo makakayanan yun. Pero minsan God will shake the unshakable. Sa dami ng pinagdaanan ko at my age of 61, 62, when you consider yourself na senior na, ayun. Yun nga, pero pilitin mong huwag mag-stay sa ganong sitwasyon. Kahit nung nandito ako, nag-stay ako sa temporary accommodation at nag-apply ako for council house. Unfortunately, hindi ako na
nabigyan ng council house because I'm not priority. Usually, ang priority nila yung kasabayan ko sa Jevington Garden. Yung may mga children, yung mga single parents, ganyan. Ewan ko, doon, palibasa marunong ako magluto. So, ako nagpe-prepare ng breakfast ko. Tapos, ang kagandahan dito, merong charity na nagbibigay ng mga dilata, yung food bank, every Tuesday and Friday. Pupunta ka sa food bank, kukuha ka ng mga dilata like milk, mga canned goods na corned beef, pork beans, anong gusto mo. Mga spaghetti or rice, meron ding mga spaghetti sauce. Yan, ikaw na lang ang magluluto. Meron din sila sa accommodation, sa temporary, ang daming mga tinapay na mga vegetables, mga salad na galing sa Waitrose. Sa inyong kaalaman ng Waitrose ay isang social na grocery o supermarket. Ganun din meron sa Tesco. Usually yan talagang bultong-bultong mga pagkain ang halos hindi mo na halos sa araw-araw kasi mga ano na lang yun mga 2 days mag-expired na lang. Ang daming tinatapon ng mga vegetable doon. Tinatapon na lang sa basura. Nakakahinayang. Pero yun, hindi rin man ako pinabiyaan ng Diyos. Tapos, nasa temporary accommodation ako. Sarili kong kwarto. At hindi ka pwede pasok ng mga bisita kasi ano yun for security purpose. It was a great experience, pero almost 8 months din ako na nandoon. Yan. Pero okay na ako ngayon. I'm back. Kaya, yun ang mapapayo ko lang, yung mga nawalan ng bilang isang Pilipina. Hindi naman sila pinababayaan pero may mga ayuda pa rin. Pero may impact yun sa mental health natin. Kakaroon ka ng anxiety, depression. Parang tatanungin mo bakit? Saan ako nagkamali? Anong gagawin ko? Pero kailangan bumangon ka. Sabi nga diba sa Micah, basahin yung Micah 7, chapter 7 verse 8. When I fall, I'm gonna rise again. Yung mga salita ng Diyos na nasa iyong isip at puso, it will make you stronger sa mga sitwasyon. At binibigyan ka ng mga magsubok para you are the voice for other people who cannot speak. You are the voice sa mga taong may pinagdadaan. Pag nakikita ko nga yung mga sa YouTube, yung mga homelessness sa Canada, sa America, sa New York, hindi mo iisipin sa Japan na magiging gano'n ang mga bansa. Even sa London, nung bumalik ako after 10 years ng grabe homelessness, hindi ko maipaliwanag. Pero gano'n talaga ang buhay. Ang daming mga snatcher, ang daming magnanakaw, na wala pa nga yung bag ko dyan Pero lahat ng nawawala ay yung acceptance, matatanggap mo rin Kaya nakaka-relate ako sa mga taong nawala ng bahay sa Pilipinas during na mga bagyo natin. Pero sa awa ng Diyos, kahit mawala yun, ang importante, andun pa rin yung yung dignidad mo. Diba? Hindi nawawala. Yung faith mo sa Panginoon, faith mo sa iyong sarili. Kasi without faith, mahirap mong makabangon yung mga ganun bagay. So, magsikap ka. Diba? Ako, ilang maletang nawala sa akin. Nang nilagay ko sa storage yung mga gamit ko, nawala yung mga winter clothes ko, mga spring clothes, sapatos, gamit sa kusina. Ako mahilig pa naman ako magluto tsaka mag-bake Pero yung skills mo nandun. Buti na lang nasa London ako kasi rin ako skilled makeup artist and hairstylist and barber. So nagamit ko yun for 2 to 3 months sa Splash Salon sa London, malapit sa Leicester Square. So may papayo ko lang mga gusto pumunta rito, especially mga ayun na nga, may papayo ko lang yung mga nurses dito na especially
marami tayong member ng LGBTQ. Sabi nga yung mga gay community, kung marunong ka maggupit, marunong ka mag-barbers, mag-makeup, you are in fashion, marami ditong mga salon o barbershop na tumatanggap. Yan ang hindi nawawala ng ng trabaho. Kahit saan ka pumunta, yung skilled na yan. Kahit saan ka pumunta. Kaya ako, every time, lagi akong may dalang gunting. Nawala rin yung mga gamit ko, mga gunting. Lahat ng bagay sa akin nawala nung pagbalik ko rito. Praise God at meron akong kaklase na si Rachel na tumulong sa akin. Shout out kay Rachel, batch 89, AUCN, Liliana University College of Nursing, na tumulong sa akin. Na binigyan ako ng plane ticket pabalik dito sa United Kingdom. So from Paddington Station, natulog lang ako sa The Army House ng charity yun na puro sa mga trans and female na wala mga tirahan, doon sila nagpupunta. So by accident na napasyal ako, napunta ako doon. So na-experience ko rin pumunta doon. Doon nakaka-libreng shower, libreng pagkain, breakfast. Nakaka-stay ka doon mga 2 hours or it depende. Marami doon mga different lahi ng mga female na homeless. So it was a great experience. Makakaroon ka ng... Nagamit ko rin yung experience ko as a mental health nurse Ganon. Ano pa ba? Yun. I'm so proud to myself din kasi kahit papaano sa tulong ng mga kapatiran dito sa Eastbourne, sa Jesus Living Water, natulungan nila ako, tapos na-advisean nila ako. Pero at the end of the day, kailangan tulungan mo ang sarili mo. Dadaan ka sa mga pagsubok pero ano rin yan, malalampasan mo rin yan. So praise God. Ito nga yung aking new accommodation. Ayan. Dito ko lagi nagbe-breakfast every morning. We have a shared kitchen. Malaking bagay na sa ang meron kang roof sa iyong ulo. Kaya ang masasabi ko lang, yung mga nawala ng bahay sa Bicol, sa Pilipinas, huwag mawalan ng pag-asa. Kasi at the end of the day, God is able. He will answer all our prayers. Bibigyan tayo ng mga taong makakatulong sa atin. Nga, nung na-experience ko nung I remember November 29, tumawag ako kaya nagme-message na ako sa Filipino Christian community ng Hillsong. Sabi ko, hindi ko na kaya. Sabi ko, so kinontak ko sila Ruben, sila Linmar, sila El, yan ang mga mga friends ko sa Hillsong, Pinoy Hillsong London. So after that, the following day, sabi, may ticket ka na. Tinulungan ka ni Maricar. Tapos sabi nila, antayin mo yan. So lahat ng details, palibasa nga syempre dumating ka sa sitwasyon na you are para bang nasa confused stage ka na hindi mo matanggap na wala. Ang ano ko na lang nun is makauwi kasi nga hirap ang sitwasyon na everyday pumupunta ka sa different churches sa Balang ba yun? O sa London. Buti na lang meron akong kaibigan na si Devi. Siya ang tumutulong sa akin sa mga pasikot-sikot kasi underground yun. Everyday we go to different churches. Monday, I remember sa may St. Peter pa. Basta for 7 days, pupunta kami doon. Tapos may mga lalaki, babae, konti lang ang babae. Tapos, common yung higaan mo, bigyan kanila ng So, bibigyan kanila ng food pagdating mo sa church. Usually, ang church i-start silang tumanggap mga 7 to 8. Tapos, may free dinner na kayo, libreng pagkain. Tapos, matutulog na kayo mga 10 o'clock. Tapos, the following day, 6 o'clock, gigisingin na kayo. Tapos, may libreng breakfast na by 7 o'clock kailangan alis na kayo sa church.
Pero this time November, malamig na rin, especially in the morning. Palibasa, 16 na ako, may pre-bus tsaka train. Yun. So, tatambay kami sa McDonald's dyan sa Charing Cross Station, malapit sa Leicester Square. Yun, tapos pupunta na ako sa gym, doon ako magsha-shower. Yun. So, hindi rin ako naging untidy o mabaho kasi nakaka-shower ako sa nag-member ako sa gym. Yun ang ginawa ko. Pero lagi akong may bit-bit na backpack para akong si Juan Balutan kahit saan pumunta may backpack. Yun. Kaya nga naisipan kong sabihin sa kanila hindi ko na kaya. So, blessing naman, binigyan nila ako ng ticket. Ayun, ng British Airways, tapos going to Hong Kong, from Heathrow to Hong Kong. Yun, naka-business class ako. Sabi nga nila, i-vlog mo. Kaya lang, syempre, yung sitwasyon ko, medyo hindi ko ba yung handang umuwi. So, hindi ko nga namalayan nung may libre pa silang champagne sa business class. So, kinalibit ko yung katabi ko kasi hindi ko alam kung paano i-recline ba yung bed kasi may bed, parang upuan yung pero may bed, nakakahiga ka ng pag ganun pala ang business class. Tapos bumaba na ako ng Hong Kong at kailangan mo din ng return ticket kasi na ako British passport na ako British citizen na ako. Inanapan ako sa Cathay Pacific ng return ticket. So, buti na lang, si Linmar tsaka si Maricar kasi nagsasabaw sa British Airways. Binila nila ako ng return ticket. So, yun, dire-diretso, umuwi na ako ng Pilipinas. Gabi ako nung dumating ng Pilipinas Sinundo ako ng mga pamangking ko. So, nag-spend ako ng 2 months sa Pilipinas. Kaya lang kasi type 2 diabetic ako. Yun, may na-contribute sila ng 500 pounds na yun, pinangpasko ko sa Pilipinas. Pero, kasi nga yung mga tablet ko for diabetic ay nauubos na. So, tinubuan ako ng mga butlik-butlik sa kamay. Yan. Kaya, nawindang na ako. Natakot ako. Sabi, Diyos ko, mamatay ako sa Pilipinas. Kasama ko mga family ko. Kasi mahal ang gamot. Imagine siguro, ang mga gastos ko sa gamot ko, sa Pilipinas na gamot, mga 3,000 per week. Magkano 1 month yun. So, ayun, tawag na naman ako. So, to the rescue, si Joris at si Rachel. Si Rachel is a nurse in Hawaii. Tapos yung may ibang classmate ko sa Liliana University College of Nursing, batch 89, nag-contribute ng contest. So, kaya nakabalik ako ng Pilipinas. Ang aking airlines ay Cathay Pacific. Demanding ako sa Heathrow Airport. Ayun lang naman. So, ang advice ko lang dun sa mga lawanan ng bahay. So, ayun, God is a God of restorer. God will restore everything that you have lost. So, cheer up ka lang. Ganun. So, I hope it help you to, makabangon sa mga buhay na minsan may mga sitwasyon na hindi mo alam pero nalangin ka lang. Hindi ka niya pababayaan. God bless everyone. Subscribe, like, and share. Hindi pa tapos ang buhay. Ang buhay ay laging may pag-asa. God bless. Cheers. Bye. See you in my next vlog.